Ano nga ba ang epekto ng sobra-sobrang bullying sa isang batang inosente? know this whole thing could be a fun. You guys got the plague. It's not funny for yourself like that. Someone giving you a hard time. Tungkol ito kay Ben na inenroll sa isang water polo camp para mag-training kasama ang iba pang mga bata. Marami siyang makakasama katulad nga ni Eli na madalas ngang binubuli dahil nga sa sakit niya sa balat. Lagi nga itong inaasar at pinagtitripan nga ng iba pang mga bata kaya naman dito nga matatakot si Ben nang magkasakit din siya sa balat katulad nung kay Eli. Dito nagsimulang matakot nga sa kanya yung iba pang mga bata at sinimulan nila siyang pagtripan at pagtawanan kung saan pinandidirihan na nga nila siya. Kaya naman habang nandoon siya, susubukan nga niyang kunin yung mga loob nila, maging mabait lang na hindi magiging madali dahil sa malalang bullying na mararanasan niya sa kapwa niya, mga bata din. Title ng movie, The Plague. Bilang isang taong nakaranas ng bullying nung kabataan ko, sobrang kumonekta sa akin yung movie na to. To the point na, ang sarap bigwasan ng ibang bata dito lalo na yan. This film shows yung struggle ng ilang mga kabataang lalaki na gusto nga lang mag-fit in sa mga barkada nila just to survive yung malalang environment ng mga kabataang lalaki. Bilang isang dating batang lalaki, yung mga ganitong bully, marami talaga ganyan sa totoong buhay. Pinakita dito kung gaano nga nakaka-apekto yung environment nga sa isang bata, lalo na nga sa magiging ugali nito at paano siya posibleng mabago nito. Sa film na to, mapapakita nga yung pagiging inosente nga ng mga bata, na sobrang naive, and mga utu-utu nga, na hindi pa nila naiintindihan yung iba pang mga ibang kondisyon to the point na kung ano-ano yung iniisip or kwentong ginagawa nila. Sobrang nakakagalit, nakakainis, nakakabwisit nga yung ilang mga bata dito na I know noong una nakikisala naman din si Ben pero kasi tinry din naman niyang tumulong pero ayun lang din, nahawa nga rin siya nung plague mismo. For me kasi yung plague dito, hindi yung sakit sa balat but yung peer pressure or bullying mentality na unti-unti yung lumalamon sa bawat isa sa kanilang mga bata. Kasi kung makikita mo, may mga ilang mababait naman sa kanila pero since natatakot nga silang maging iba, na kumontra nga doon sa mga bully talaga, ang nangyayari, sumasakay na nga lang sila kung saan yung safe, on which sila na rin yung mismong nang bubuli na. Pinabasa nga din ako regarding doon sa sakit nga nila doon sa balat na baka wala talaga siyang connect doon sa plague na yon and posibleng kaya lang naman nagkakaganon yung mga balat nila dahil nga sa sobrang nilang pagstay sa loob ng sauna. Pero ayun, theory lang naman yon. Again, yung plague na paulit-ulit nga nilang sinasabi dito, para sa akin hindi yun talaga yung skin disease pero yung bully mentality nga doon sa lugar nila. Kung titignan mo sa unang pagdating nga ni Ben, sobrang bait niya, inosente, tahimik nga lang, pero dahil nga natatakot siyang mabully din and gusto nga rin niyang magkaroon ng mga kaibigan, nakapagtropa siya doon sa mga masasamang bata. Tanang story, na-realize nga niyang mali sila at sinubukan nga niyang makapagkaibigan nga kay Eli, kaso nag-backfire nga sa kanya to and dito na nga siya nawalan ng mga kaibigan at sinimulang mabully nga din. Sa dulo, sadly, hindi ba niya sinasadya or gusto, nahawaan din siya ng plague ng pagiging bully kung saan naiparamdam nga niya yun kay Eli. Kung iisipin mo si Eli, palagi siyang inaasar or binubuli, pero masaya pa rin naman siya and may sariling mundo nga lang siya. Sumasayaw lang siya, tinatry pa rin niya makapag-usap doon sa ibang mga bata kahit na ayaw nga siyang kausapin. And hindi nga siya nagpapa-apekto sa sinasabi ng ibang mga bata, pero syempre, he can only take so much. Even then na hindi nga makomprehend ni Ben yung idea na wala lang talagang pakialam si Eli sa mga bullies, in the end, si Ben yung naging bully and in some way, nakorap niya si Eli and binawasan nga ni Eli yung daliri niya. Dulo, sobrang naapektuhan nga si Ben kasi nga, he became worse kaysa doon sa mga bullies na nambubuli nga sa kanila. Kasi kahit pinagtitripan nila si Eli, wala naman silang ginawang kasing sama nga nung ginawa ni Ben, even though maganda naman yung intensyon niya. Dulo, sumasayaw na nga lang siya and he embraces new version na siya na siguro yung papalit nga kay Eli na aasa rin ng iba pang mga bata. Wala na nga yung innocenteng Ben doon sa simula, but isang version na nga ng sarili niya na na-shape na nung pangbubuli sa kanya. Like I said, this film is so relatable kasi kasing duwag and inosente ko si Ben nung ganitong edad ko Dahil nga rin sa bullying, same as Ben, nabago ako nito. Na honestly, it improved me and made me strong. But then again, I would love to see yung version ng sarili ko kung hindi ko nga naranasan yon. Kasi it made me better in some ways, but on the other hand, may mga darkness or kasamaan din akong nakuha nga rin doon.
So yun, it's a very eerie and disturbing film, at least for me Sobrang hirap na itong panoorin for me, and ang torta rating ko again sa movie na The Plague ay 8.5 out of 10.